Magandang hapon mga kabayan, no? Nandito ngayon tayo sa Manila Bay, sa kahabaan ng Manila Bay, may Roas Boulevard. So dito mga kabayan, meron na palang bagong sewerage treatment plan. Kumbaga dito ngayon sumasala yung mga tubig na galing dito sa mga hotel, galing sa mga restaurant, galing kung saan saan, na basta palabas ng Manila Bay, sasalain na nitong sewerage treatment plant ito. So mga kabayan, dito lang naman siya malapit na itinayo, no? Malapit dito sa may Manila Yacht Club, no? Kung makikita natin, nandito yung mga nakagarahe o parang parkingan na ng mga yate. Dito mga kabayan, na makikita nyo, no? Ayan. So lahat ng klase ng yate na pagmamayari ng mga pribado. Ayan. So along Manila Bay din siya. So dito mga kabayan, makikita nyo na meron na palang ganito. Bago to mga kabayan eh. Kung mapapansin natin, dati wala to. Kaya ang tubig natin sa Manila Bay ay dumudumi. Dumudumi sa kadahilan ng lahat ng mga galing sa mga malalaking restaurant dito, no? Kagaya ng mga aristocrat, no? Saka yung mga malalaking kainan pa rito, saka yung malalaking mga hotel dito, no? Along Manila Bay, dire-diretso na lang paglabas ng tubig nila dito sa sa Manila Bay. Kaya ang Manila Bay natin madumi. Ngayon dahil nga dito sa itinayong water sewerage, ayan po mga kabayan, zoom ko lang sewerage treatment plan. Ayan po. So dito mga kabayan, nakikita nyo na inaayos na ng ating gobyerno na pangalagaan yung ating dagat, kasi nga masyado ng polluted eh. Dito mga kabayan, makikita natin na ito may mga itinatayo pang mga parang dito dumada sa mga stages na to na para luminis ang tubig. Ito may ginagawa pa. Hindi pa tapos actually ito mga kabayan eh. Ayan, may mga ikinakabit pa sila dyan, no? Para makita na nasasala yung mga tubig. Ayan. Sir, magandang hapon po. Sir, bali saan to, sir? Sa STP, sir. Sa sewerage paglabas? Sewerage, sir. Oh. Bali, ito ba, sir? Bali, lahat ng mga nandito sa Roas Boulevard, lahat ng tubig na lalabas dito, sasalain na nito? Yes, sir. So, paglabas ng tubig, malinis na? Malinis, sir. Okay. Pati yung mga restaurant niya, sir, no? Yung malalaki, no? Lahat yung nakapaligid dyan, no? Kasi dati wala to, direktang lalabas dyan yung tubig. Yes, sir. So, talagang Bago siya pumunta ng dagat, dahil muna dito sa STP, sasalain, malilinaw. sasalain muna. Sasalain mo. Paglabas na rito, malinaw na, pwede na siya pang-dilig, pang-hugas. Oh, malinis na. Yes, sir. Pero, ito, sir, ilang stage po yan, sir? Bali, ilang stage siya, sir? Marami. Marami siguro, sir. 6 stages. Oh. So halimbawa, pagka ito hindi pa tapos to no? Hindi pa, sir. Oo. So kung sakaling matatapos to, saan ba yan, sir? Hanggang doon lang? Hanggang sa loob pa. So simula doon sa loob hanggang dito, lahat sasala yan. Yes, sir. Hanggang ilabas na sa tubig sa Manila Bay. So malinis na, wala na yung pwede mo na siyang paliguan, no? Hindi ka na magkakaroon. Lang siguro, sir. Hindi pa pwedeng anuan. Oo. Pero kahit pa paano, pagka nasasala na siya, di kahit dati, no? Oo. Oo, maitim yung tubig. Ngayon, halos kala mo yung pag nagbukas ka sa bahay natin, yung tubig, gano'n nakalinis, no? Oo. Okay. Pero estimate nyo, sir, mga kailan ang tapos nito? Itong taon na to?
Okay, sige. Maganda yung proyekto, no? Ano? Yung alam ko yung ibang tubig na magkano dito dadalhin sa mga CR. Ah? Sa mga CR na dadalhin nila dyan. Ah? May pansusupply nila na. Okay. So para mare-recycle yung tubig, no? So, kumbaga, galing doon sa mga establishment, sa mga hotel na nandun sa Roas Boulevard, dadaan dito. Pagdaan dito, ilalabas, i-recycle pa, pwedeng gamitin sa mga CR, no? Sa pampubliko, no? So talagang ang laking tipid, no? Oo, tapos malinis pa yung ilalabas. Okay, maganda pala talaga, no? Oo. Ang ganda ng proyekto ng gobyerno natin, no? Kabayan, anong pangalan mo? Dito sir. Dito. Oo. Ako nga pala si Papa Joe TV Vlog. Oo. Panoorin mo sir, i-upload natin sa YouTube mamaya. Oo. Okay, Johnny ko. Oo. Sige. Sige pa kabayan, salamat. Ayan, ginagawa po nila, no? 6 stages pala yan mga kabayan. Pag natapos to, halos yung lahat ng tubig na ilalabas dito, pag nasala niya na, ito yung namang gagamitin na pambuhos dun o kakalusyon ng linya para doon sa mga public CR o public toilet. So wala nang tapo, kumbaga kabayan. Talagang nire-recycle pero mas malinis ang gagawin nila. Hindi gaya dati kasi mga kabayan, yung mga tubig na lumalabas dito sa mga building dito sa Roas Boulevard na to, direkta nilalabas dito sa Manila Bay. So maitim, madumi, di ba? So ngayon hindi na mga kabayan, paglabas ng tubig malinis na. Malinis na talaga, pwede nang gamitin, pwede nang ipanggamit sa pambuhos sa kubeta, sa CR. So mare-recycle nga naman talaga kasi hindi na gaya dati mga kabayan. Kita nyo, hindi pa tapos yung proyekto. Malaking bagay ito kasi ito na yung lilinis dun sa Manila Bay natin. Di ba maraming mga kababayan natin na lalo na ngayon magsa-summer, no? Mainit ang panahon. Makikita na lang natin yung mga kababayan natin dito na di maiwasan talagang sa init ng panahon pag swimming sila dito sa Manila Bay na to. Siyempre hindi pa naman ina-advise ng ating gobyerno na pwede na siyang paliguan kaso dahil nga sa init ng panahon. Pero ngayon makikita natin mga kabayan, dahil nga karoon na ng water treatment plant dito, papapaganda na kasi malilinis na yung tubig. So pagdaan pa ng mga ilang panahon, sabihin na lang natin na isang taon pa, gaganda na yung tubig natin dito sa Manila Bay. Diba, yung meron nga silang tinatawag dito, sinusukat nila yung tubig kung talagang malinis na o hindi pa, di ba? So dito makikita natin mga kabayan, pag nagawa to at naayos na, malaking pakinabangan to sa ating mga kababayan na rin. So mga kababayan, ito po, nandito tayo ngayon mga kabayan, no, sa Roas Boulevard, corner Quirino. Babagtasin pa natin itong mga kahabaan ng baywalk na to. Titignan pa natin yung mga ibang proyekto. Update na lang tayo dito mga kabayan para makita natin kung ano na naging itsura. Kasi nung pumunta ako nung nakaraan dito, medyo gabi na mga kabayan. Nakita naman din natin yung itsura, pero mas maganda natin makikita to kung maaga-aga pa. So dito kasi mga kabayan, dito sa pinakadulo ng kumbaga ito na yung parang harang, no? Yung pinaka-wall ng Manila Bay natin, no? So inaayos na siya mga kabayan. Kung makikita nyo rito, ayan, no? Ito mga kabayan, ayan, yung nilagay na wall na yan, ang pagkakaalam ko dyan, hindi pa tapos yan. Lalagyan pa ng railings to mga kabayan, Oo. So pag nilagyan ng railings to, ayan, parang may harang para yung mga ating mga kababayan dito, no? Kumbaga safety rin naman, hindi rin naman madidisgrasya o mahuhulog. So hindi pa tapos to mga kabayan kasi ito mga kabayan, makikita nyo,
ilalagyan pa ng mga parang slip tiles na tiles na mga hindi madudulas para ang mga kababayan natin hindi rin madulas. Ayan mga kabayan. So hindi pa siya tapos mga kabayan. Ayan, mga bricks pala ilalagay dito para mga ganyan, no? So hindi pa tapos to mga kabayan, no? So mataas na yung ano niya, yung pinaka wall niya. Kasi nga pag may mga dumarating sa ating bagyo rito, no, umaangat yung tubig, yung hampas ng alon sumasampa rito sa mismong nilalakaran natin hanggang sumampa dyan sa kalsada ng Rojas Boulevard, no? So kahit pa paano, dahil mataas na siya, hindi na ganong umampas man siya, siguro hindi na ganong hindi na papasok sa atin ng gusto yung tubig. Diba? Mga kabayan, nakikita nyo, no? May mga gumagawa pa rin sa baba na hindi pa tapos. Yan. Patuloy pa yung pag-aayos nito. Siguro pagka naayos na talaga to, tatapos na. Malaking pagbabago at malaking itsura na malaking pagbabago ng makikita natin dito. Talagang mga kabayan, natutuwa na tayo rito. Pagka tayo pumasyal dito, talagang napakaaliwalas na, maganda na, maayos na, no? Pwede ka nang maglakad-lakad, mag-jogging, mag-bike, diba mga kabayan? So dito mga kabayan, ang ating lungsod ng Maynila, sa pangunguna ng ating Mayor Isko Moreno, sinusuportahan niya rin itong pagsasaayos na to. Kasi isa rin to sa nasasakupan ng Maynila mga kabayan, no? Kaya mga kabayan, pag natapos to, pasyalan nyo rin tong lugar na to pagka nagawa. Tiyak na maganda ang magiging kalalabasan nito mga kabayan. Ito mga kabayan, no? Dito tayo, no? Makikita natin yung mga ibang manggagawa rito, patuloy pa rin sa paggagawa nila rito. Tuloy ang trabaho dito mga kabayan. Ito. So mga kabayan, hindi po nila, kumbaga, tuloy-tuloy po ang gawa, ang trabaho para matapos at maiayos na itong kabaan ng baywalk na to mga kabayan. So dito siguro pagka naayos to, yung mga puno mabubuhay muli, no? Yung mga street light dito sigurado abangan natin. Maganda po yan mga kabayan. Kaya abangan po natin. Siguro kada may update po rito, papasyal po tayo rito mga kabayan para makita natin unti-unti kung ano na mga nangyayari dito, ano na mga bagong development dito mga kabayan. Dito tayo ngayon sa may Rojas Boulevard, sa may fountain dito, sa may Remedios. Dito malapit mga kabayan sa Aristocrat. Mga kabayan, dito binabagtas pa natin tong kahabaan ng baywalk. At ito mga kabayan, no, may mga ikakabit pa sila rito. Ayan yung mga tiles na yan, ikakabit pa nila yan dito. So medyo mahaba-habang gawaan pa to siguro. Kaya aabangan na lang natin dito mga kabayan o kaya update ako dito para makita natin kung ano pa yung mga development na mangyayari dito. Dito mga kabayan, no, dito sila, kumbaga dito nila inaayos yung mga parang mga takip po dito sa may mga butas dito sa may mga drainage, no. So ayan dito mga kabayan, no. Diyan nila ginagawa, binubuo, no? Tapos para maisalpak na sa may mga butas.
mga sasalpakan na may lagusan ng tubig papunta doon sa Manila Bay. Ay mga kabayan, so nakita natin itong may toldang kulay puti. Diyan gumagawa yung mga nagtatrabaho, yung mga nagwe-welding at gumagawa nito mga kabayan. Kaya po yung mga takip diyan sa mga drainage para hindi mahulog yung mga pag dumaan ng mga kababayan natin may takip, safety rin naman katupa, no? Ito mga kabayan, no, meron silang mga binubuo rito na parang solid na bato, no? Buhos. Tapos may nakausap tayo dito, sabi ni kuya, yun daw ang paglalagyan niya, yung tubo na yon. So yung tubo na mahaba na yung mga kabayan, lalabas na sa tubig sa Manila Bay. So nilagay muna dyan kasi i-install pa nila to. So ito mga kabayan, itong mga ginagawa nila na to, ilalagay yan dun sa labas, no? Dun sa labas ng hole na yon, ikakabit yan, doon nila i-assemble. So yung magiging ilalagay dyan yung mga tubo na yun, no, mga kabayan, no? Pag nilagay yun, yung mga tubig naman gagaling dito, sasalain siya. So paglabas doon, yun na, nasala na siya. So bawal pa kasi mga kabayan pumasok tayo dun sa loob para makita natin kung ano yung disenyo, no? So sa ngayon kasi ayan, may harang pa mga kabayan, no? Hindi tayo pwedeng basta-basta pumasok dahil siyempre para lang doon sa mga gumagawa at baka mamaya ma-aksidente pa tayo, madisgrasya tayo. Kaya iniingatan mo ng pag pumasok yung mga tao na mga ibang kababayan natin, kagaya ko rin. So hanggang dito lang muna ako mga kabayan. So hindi natin makikita yung sa likod nun kung ano na itsura niya. So talagang aabangan natin to mga kabayan para every time na may mga pagbabago dito, mag-a-update ako para na rin sa inyo na alam din natin at alam ko rin na kung ano mga nangyayari dito. Update po ako dito mga kababayan. So dito mga kabayan, makita natin na may mga butas-butas pa siya, oh. Ako tingin ko rito, siyempre pagka yung mga tubig diyan lulusot yung tubig papunta ron sa sa butas. Hi sir. Abangan natin to mga kabayan. Maganda po ito pagka natapos na itong proyekto na to. Siguradong malaking kapakinabangan sa ating mga kababayan pagka namamasyal po dito sa Manila Bay. So ito mga kabayan, nandito tayo ngayon, no, sa Roas Boulevard, Manila Bay. Ayan po, kita nyo yung mga sasakyan, napakaraming dumadaan, napaka-busy na lugar. Tapos pag naayos to, napaganda na ng gusto to, masarap maglakad, masarap pamasyal, masarap umupo po, magpahinga. Lakad pa tayo doon mga kabayan.
kababayan natin dito, no? Ito, may mga nakaupo, ipapahinga, mga nagbabike. Ayan. Pwede sa araw? Kababayan natin. Kababayan. Ayan, kita nyo naman, hindi pa tapos yung proyekto rito, pero kahit pa paano nakakapagpahinga sila rito, masaya pa rin. Eh lalo na kung ito yung natapos na at maganda na, eh tiyak, makikita natin na dudumugin to mga kabayan. At ang mga mamamasyal dito eh parang nakakahinga, diba, sa mga pinagdadaanan natin ngayon, no? Ang tagal nating nakulong sa mga bahay dahil nga sa pandemic mga kabayan. At pagkatapos to, makakalabas-labas na tayo ng bahay, no? Makakapasyal-pasyal na tayo, no? Makikita natin ng paglubog ng araw. Una muna syempre ang pagsikat ng araw at saka yung paglubog ng araw. So, dito manggagaling yan, dito nagsisimula sa Manila Bay mga kabayan, paglubog ng araw. Yan. May dadaan sa likod. Okay, padaanin muna natin yung dadaan at may darking na truck. Ayan mga kabayan, kasi kasama sa gumagawa at nagsasaayos itong ayan. Sila yung mga nagtatrabaho rito mga kabayan. Ay po ma'am. Ayan, mga kababayan natin, no? Wala sila rito dahil nakita naman nila kahit pa paano may nalalakaran dahil maayos pa naman. So sa kabilang banda rito ay naayos pa. At pagka naayos na ng parehos yan, ay ayos na, napaka aliwalas na. So yung mga dadayo at mamamasyal dito sa Manila Bay, nagiging relaxing na, maaliwalas, makakahinga na tayo at makakasimoy tayo ng mga sariwang hangin kahit nasa busy lugar tayo dahil along Rojas Boulevard po ito mga kabayan. Maraming mga sasakyan, mausok, pero sa kabila naman eh nakikita mo ang karagatan, no? Ayan, mga kabayan, yung mga kababayan natin mga tatrabaho, no? Ayan. So silip lang tayo ng konti rito sa dagat ulit. Ayan mga kabayan, no? Nakita natin, no? Diba? So hindi pa nga talaga tapos, mahaba-haba pa to, pero hindi pa natin maimomostra kung anong magiging itsura o anong kaayusan nito, no? Hanggang hindi pa naipopwesto itong malaking tubong kulay itim na ito na ilalatag nila. Saka lang natin papaliwanag ng maayos pagka ito'y naiayos na lahat. So yun mga kabayan, ikot pa tayo ng konti. Dito mga kabayan, no, makikita natin mayroong buhangin pa rito sa gitna, no? Ito ata yung karoktong doon sa tinatabunan nilang dolomite. So parang ang mangyayari, buhangin muna yung kanilang itatambak dito hanggang sa papatungan nila ng dolomite, yung white sand kung tawagin.
So, antay natin mga kabayan kung ano mga magiging development ito pag natapos ito na siguro. Maganda-ganda po ito mga kabayan. Magkakaroon ng bagong mukha ang ating Manila Bay. Ito mga kabayan, no? Dito tayo ulit sa Manila Bay. Ito mga kabayan, makikita natin susum ko. Ayan. Yung isang crane na yon, nagbababa siya ng mga buhangin at saka ibinubuhos dun sa karagatan ng Manila Bay. So ito na yung mga kabayan na tinatambakan nila yung karagatan ng Manila Bay at ito na yung mga karugtong kabayan yung dolomite na tinatambak nila. So buhangin muna ilalagay nila, tapos sa kanila ilalagay ng dolomite, mga kabayan. So ayan, kikita natin mga kabayan mano-mano, no? Talagang pinahakot doon sa parang lagayan ng mga buhangin sa parang panghakot. Ito mga kabayan, nakikita nyo, no? So dito mga kabayan, ayan, no? May mga yung nakita natin palang mga tubo ng itim. Ayan na, may mga kabayan nakakabit na pala rito. Ayan, no? So makikita natin mga kabayan, ito na pala yung linya, no? Ito mga kabayan, yung mga ibang kababayan natin na nagtatrabaho rito, patuloy pa rin silang lalagay ng tiles dito sa gilid ng wall ng Manila Bay, no? So pagkatapos yan, ito magiging itsura niya mga kabayan. Ngayon, ito mga kabayan, itong mismong pinakaibabaw ng wall na yan, alam ko lalagyan pa ng railings yan mga kabayan. Kaya yung mga ibang pag natapos na kasi to, no, may hagdanan dito kung mapapansin natin, no, may hagdanan. Pwedeng sumampa yung mga tao diyan at sumampa ron sa ibabaw. Kaya lalagyan ng harang to. So, pagkatapos ito saka natin makikita. Pero yan mga kabayan, no. So yung mga kabayan, ikot lang tayo para makita pa natin yung iba ritong ginagawa mga kabayan. Malapit-lapit na tayo dito mga kabayan sa Rojas Boulevard, corner Pedro Hill na. Papanik lang tayo dun sa dati natin pinuntahan dun sa may footbridge, para mas malapitan naman natin yung tatabunan ng mga dolomite para makita natin mga kabayan, ha? Ito mga kabayan, no, ito yung pinaka-kontrata nitong ginagawa rito based dun sa Commission on Audit. Project proposed by Manila Bay Rehabilitation Program, Beach Nourishment, Coastal Restoration and Enhancement of Manila Bay Walk Area. Cost 389,797,364.13. Fund sources FY 2019 GIA of the DNR DPWA Trust Fund. Location Manila City.
Implementing agency DPWH National Capital Region. Contractor and suppliers Mac Builders, Dragonheart Construction Enterprise Incorporated. JB. Project details, ayan mga kabayan, no? Nag-start to mga kabayan noong January 16, 2020. Target date completion is July 13, 2020. Sana mabit yung target, no? Para naman para doon sa ating mga kababayan. Siyempre, kinuha itong pampagawa nito sa ating mga kababayan, mga taxpayer din. Para mapakinabangan na rin mga kabayan. So, DPWH ang ano dito mga kabayan, ang implementing agency rito. Kasama to sa mga build project mga kabayan. Ito mga kabayan, no? Nandito ngayon tayo sa, actually nasa footbridge tayo mga kabayan, no? Para malapitan natin ng gusto itong ginagawa rito, yung dolomite. Yung nilagyan ng dolomite dito sa baybay ng Manila Bay natin. So ito mga kabayan, update ulit tayo, no? Ito yung US Embassy. Ayan po, yung nasa kanan ko. Tapos ito na po yung baybay ng Manila Bay na tinatabunan ng buhangin at iniibabawan ng white sand o dolomites na nilalagay nila ito mga kabayan. So dito sa itong proyekto po na ito mga kababayan, hindi pa po tapos to. Mahaba-haba pa kung gawaan to. Base nga doon sa target nila is July na matatapos. Sana matapos talaga kasi walang maging aberya. Isa ito sa mga build project ng ating gobyernong Duterte. Ito mga kabayan, i-zoom ko ulit So kung nakikita nyo mga kabayan, nandun sa truck na yon na hinahakot mula doon sa Roro na yon, Roro ba tawag doon. Ayun mga kabayan, na mga buhangin na inilalaglag doon sa tubig o doon sa dagat na tinatabunan para doon sa expansion ng Manila Bay, no? So maraming pwedeng mangyari dito pagka naayos to. Pwedeng pumunta dito yung mga kababayan natin. Yun nga lang, di pa natin masasabi sa ngayon kung pwede na itong paliguan o mag-swimming yung mga kababayan natin kung matatapos itong proyekto na to. Depende na lang kung yung linis ng tubig dito, yung coliform na kung tawagin nila, sukatan kung gaano kalinis na ang tubig. Doon nalalaman kung pwede ng paliguan talaga. Pero may naliligo naman dito mga kababayan. Pero binabawalan pa ng ating gobyerno yan kasi nga hindi pa, kumbaga hindi pa pwede dahil nga baka pwedeng may makuwang sakit o allergy o anuman na pwede makakuha sa tubig kasi hindi pa siya ganun kalinis talaga. Kaya nililinis to mga kababayan, ninaayos pa. So, makita nyo sa baba mga kababayan, ayan po ang itsura. Anak-anakan si Tenten. Yung anak ni Jim. Yung anak niya. Anak din nga. Yung kinasal. May anak siya doon. Isa. Kaya nung birthday sabi namin. Sabi ko sarap. Wala akong alam niya. So ito mga kababayan, no? Nandito tayo sa footbridge, no? Ng Roas Boulevard. Ito yung tagos ng yung sabi nga natin na Manila Bay. Mga kababayan, nakakasilaw lang. Maya siguro alas 5:30 palubog na yung araw. Dito po lulubog yung araw mga kabayan. Masarap po pagka nandito tayo.
Mga kababayan, doon po tayo galing kanina. So dito tayo ngayon mga kababayan. Mga kababayan, pagka natapos po itong proyekto na to, pwede po natin puntahan po, pwede po natin bisitahin. Kasi maayos na po ito pagka natapos ng proyekto to. Kumbaga dati, di ba, nakita nyo naman na pinaganda rin to. Maganda rin naman, pero mas maganda tong pag naayos tong ngayon. Kasi pati yung ano yung tubig malilinis mga kabayan. Ito mga kabayan. Ito yung Roas Boulevard. Yung papunta ron, papuntang Pasay. Ito naman gawi dito papunta ng Nabotas, Manila, Nabotas, Malabon, Caloocan. Mga kabayan. Mga kabayan, sa akin lang nakakatawa dahil ang malaga doon may nangyayari, may nagagawa, may nagiging resulta. Kung sakaling hindi man ganun, hindi man talaga perfect minsan, pero ang mahalaga doon mga kabayan ang pera ng taong bayan, pera ng mga kababayan natin galing sa tax na may pinupuntahan, hindi nasasayang yung perang binubuhis ng ating mga manggagabang Pilipino rito. Nakikita tayong nangyayari, mga nagagawa mga kabayan. So mga kabayan, siguro dito ko natatapusin tong aking video na to, tong aking vlog na to. Para sa aking mga taga-subaybay, sa aking mga subscriber at hindi pa mga subscriber, mangyari yung mag-subscribe lang po kayo. Pindutin na rin po yung like, i-share na rin po natin para din po sa ibang mga kababayan natin na hindi pa nakakapanood at makita nila. Dati, nung huli silang pumunta rito at ngayon, ginagawa at sinasaayos na, mapasyalan nila mga kabayan. So, subscribe, like, and share. Press na rin natin yung notification bell. Pindutin natin yung all para updated tayo sa mga videos na aking i-upload. So mga kabayan, maraming salamat po. Hanggang dito na lang po yung aking video. Maraming salamat po.